Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Judea. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak niyang sinabi, "Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong dinadalang anak. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Ang mabuting balita na ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Pagsiupo. Magandang umaga. Magandang umaga po sa inyong lahat. Baka iniisip nyo ay mali ang gospel na binasa ko, ha? Dahil repetition, no? The other night ay ito rin yung gospel natin. So hindi po ako nagkakamali. Ito ho talaga yung gospel na nakatakda ngayon, no? Ito yung ikalawa sa joyful mystery, ang pagdalaw ng Birheng Maria kay Elizabeth. Kung lalagyan ko ng pamagat ang aking homily ngayon, ang itatitle ko ay Wrong Timing. Wrong Timing. No? Wrong timing sapagkat pumasok ang Diyos sa buhay ni Elizabeth sa panahong hindi na sila handang magbuntis. Matagal na inasam-asam ni Elizabeth na siya'y magkaroon ng anak. Matagal. Matagal niya itong ipinalangin. Subalit nang ito'y dumating ito sa panahong hindi na handa si Elizabeth, dahil unang-una siya'y lola na. Maaaring ang kanyang edad ay 70 to 80. Sino kaya sa inyo ang 70 to 80 na handa pang magbuntis? No? So dumating ito sa panahong wrong timing na. No? At kay Maria naman, wrong timing din kasi si Maria ay nakatakda ng ikasal kay Jose. At sa community ng mga Hudyo, pag ikaw ay nagbuntis na hindi naman kagagawa ng lalaking nakatakda mong pakasalan, maaaring isipin ng mga kababayan mo na ikaw ay nakiapid. At sa batas ni Moises na kailangan sinusunod, ang isang babaeng nahuling nakiapid ay maaring patawa ng death by public stoning. So yun yung posible na nangyari kay Maria. Kaya wrong timing. Okay? Ganun pa man, sa kabila ng pagiging wrong timing, ay naisakatuparan ng Diyos ang kanyang planong pagliligtas. Alam niyo mga kapatid, may plano tayo sa ating buhay, may plano din pala ang Diyos sa atin. At may mga pangyayari na yung ating plano at ang plano ng Diyos magkasalungat. Magkasalungat. Okay? Kaya nga, pag dumating ang tawag ng Diyos, doon talaga masusubok kung gaano tayo kabukas. Doon talaga masusubok kung gaano tayo masusubok ang ating kababaang loob. No? Dahil darating ang plano ng Diyos na maaring hindi na natin inaasahan. Yan ay gaya din ng aking karanasan. Naramdaman ko kasi ang tawag ng Diyos sa buhay pagpapari. Ako ay 25 years old na. College graduate, nagtatrabaho na. May plano ng mag-asawa at the age of 28. May plano na ako. Kaya nung nararamdaman ko na ako'y tinatawag ng Diyos sa buhay pagpapari, hindi ko talaga ito nagustuhan. Medyo nainis nga ako sa Diyos eh.
every time I pray and I converse with the Lord, sabi ko, Lord, ba't ka naman ganyan? Sana noong pa. Kasi parang feeling ko, I had to turn back to so many things. No? Of course, yung my profession, my plans, my plan to get married and have my own family. Ang dami kong tatalikuran. Kaya, pag kinakausap ko ang Diyos sa panalangin, Lord, ba't naman ngayon lang? Sana noon mo pa ako tinawag. Tatawagin mo pala ako, sana noon pa. Ganun, ano? Kaya, for 2 years, I was running away from God. But how can you run away from God? Wherever you go, you will find Him, no? So, ganun, ano? Wrong timing. So, ganun pa man, hindi ko na ikikwento yung iba kong kwento, ikikwento ko na sa mga sunod ko pang mga humili, no? Ganun pa man, ay sa biyaya pa rin ng Diyos, ay nabigyan ako ng Diyos ng kababaang loob para isuko ang aking sarili at sumagot din ako ng oo. At ngayon naman ako 30 years ng pari. No? This year I am celebrating my 30th in the priesthood and I never regretted my decision to say yes and to enter the priesthood. Ako na may maligaya ngayon. So what am I trying to tell you? No? Alam niyo mga kapatid, dapat lagay natin sa isip natin na bawat isa sa atin may puwang, may papel sa dakilang plano ng Diyos. No matter how small. No? Sa totoo lang sa Panginoon, wala namang malakit maliit eh. Tayo lang naman naglalagay ng ganyang kategorya, malaki, maliit. Sa harap ng Panginoon o sa plano ng Panginoon, lahat tayo ay mahalaga at may puwang tayo sa plano ng Diyos. Hindi tumitigil ang Diyos sa kanyang planong tayo iligtas. Ang plano ng Diyos na pagliligtas sa sangkatauhan ay nagpapatuloy. Nagpapatuloy iyan. Kaya nga itinatag niya ang kanyang iglesia, ang kanyang simbahan. Kaya nga siya patuloy na tumatawag ng mga taong maglilingkod sa simbahan, ng mga pari, ng mga obispo, mga lay leaders, mga laiko, gaya ninyo. Lahat tayo na bumubuo ng simbahang ito, meron tayong papel, meron tayong puwang sa dakilang plano ng Diyos. Lately ko na lang naunawaan yung wisdom ng pagtawag ng Diyos na in the beginning I thought the Lord came too late in my life. No? I mean, tatawagin niya pala ako, bakit hindi noon pa. No? Ang buhay pala natin ay parang isang stage play. Ang Diyos ang producer, ang director, okay? At meron siyang script para sa atin. At bilang tayo ang bumubuo ng iba't ibang karakter sa script na ito. Iba't iba tayo ng papel. At bagamat meron tayong papel talaga, meron tayong role, pero binibigyan pa rin tayo ng freedom to interpret our character. At siyempre, bilang iba't ibang karakter ng play, may time kung kailan ka papasok. Hindi ka pwedeng pumasok sa panahong gusto mo. Hindi pwede yun, masisira yung buong script, masisira yung buong play. Papasok ka doon sa oras kung kailan kailangan yung karakter mo. Tama? So doon ko yung naunawaan, okay, hindi naman pala ako late, hindi pala naman totoo na the call of God came too late. Hindi naman pala ganun. Nagkataon lang na yung role ko doon sa plano ng Diyos ay papasok ako at the age of 27. So it took me 2 years bago ako nagdesisyon ng yes. So pumasok ako seminaryo at the age of 27. No? So doon ko siya naunawaan. Hindi siya madaling maunawaan ang tagal. It was a gradual coming to terms, it was a gradual understanding. Dahan-dahan yun. Parang dahan-dahang bumubukas sa'yo hanggang sa magkakaroon ka ng, okay, naintindihan ko na.
na yun pala ang plano ng Diyos. At kakaiba itong Diyos na ito na ating sinasamba. No? Sobrang laki ng pag-ibig sa atin. Sa sobrang laki ng pag-ibig niya sa atin, igagalang niya yung ating tugon. Kahit na yung tumanggi kayo. Kasi madalas, tumatanggi naman tayo sa plano ng Diyos, di ba? Kaya nga tayo nagkakasali. Kaya nga tayo nagkakawindang-windang ang buhay dahil may plano ang Diyos sa atin, pero may plano kang kakaiba. Nagpasya ka ng kakaiba sa sarili mo, no? So, ayan. May plano ang Diyos para sa bawat isa. At kadalasan, palibhasa, iba yung plano natin sa plano ng Diyos. Sa simulan, di natin maintindihan ang plano ng Diyos eh. Gaya ko, naramdaman ko, Lord, ba't naman ngayong ka lang dumating? Sana noon pa. Ginugulo mo yung buhay ko eh. Ganun ako, pag ako, whenever I converse with God in my prayer, ganun ako, Lord, ginugulo mo yung buhay ko, nakakainis ka. Ganyan ako. I'm too personal, no, in my prayer. Lord, naiinis ako sa'yo. Tatawagin mo pala ako, sana noon pa. Ginugulo mo yung buhay ko. So ganyan din, I'm sure nararanasan nyo rin yan. Dumarating ang plano ng Diyos sa panahon at oras na maaring di nyo na inaasahan. At doon masusukat ang ating pananampalataya, doon masusukat ang ating kabukasan sa plano ng Diyos, doon masusukat ang ating kababaang loob. Doon talaga masusukat. Yung handa kang mag-let go, handa mong i-set aside yung mga plano mo, at handa kang isuko na lang ang sarili mo sa plano ng Diyos. Sa totoo lang, iisa lang naman ang plano ng Diyos sa atin eh. Isang buhay na ganap at kasiyasiya. Gusto lang ng Diyos na maging maligaya tayo. Maaring sa simula, meron tayong ibang pag-aakala na sa ganito ako magiging maligaya. Kasi lahat din naman tayo, hindi naman inaasam-asam natin maging maligaya sa buhay na ito, di ba? Minsan lang tayo nabubuhay sa lupa. Gusto nating maging maligaya. At nag-iisip tayo ng paraan kung paano tayo magiging maligaya. Sa abot ng ating kaisipan bilang mga tao, no? At yun, pag dumarating na yung plano ng Diyos, di natin makita ang wisdom eh. May mga ganyan eh, hindi natin makita. Di natin makita yung wisdom ni Lord. It takes a lot of faith. It takes a lot of openness. It takes a lot of humility for you to be able to just surrender yourself to the Lord and allow God to control your life. No? So yun. Pero kung magtitiwala lamang tayo, hindi mo ito pagsisisihan. No? Hindi mo ito pagsisisihan. Makikita mo yung for you to be able to see yourself in the great plan of God. Wow. Mapapawaw ka na lang, no? Sino ako para bigyan ng Diyos ng ganitong pagpapahalaga? Na ako'y tinawag niya. May papel pala ako sa dakilang plano ng pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan. Lahat tayo meron. Lahat tayo may puwang. Lahat tayo may papel. Bilang mga magulang, may papel kayo sa mga anak ninyo. Sa mga kaibigan ninyo, sa kasama ninyo sa trabaho. May papel kayo. Gagamitin at ginagamit kayo ng Diyos upang patuloy na iligtas ang sangkatauhan tungo sa pagkakaligaw dahil sa kasalanan. Lahat tayo may papel. Lahat tayo mahalaga. Walang taong isinilang sa mundo na ito by mistake. Wala. Wala. Maaaring sasabihin nating wrong timing, pero wala. Huh? Yung iba kong kwento, abangan nyo na lang sa mga susunod. Meron dito magandang continuation, pero I think 2 nights from now ako. 2 mornings, after 2 days ako ulit eh, kaya abangan nyo yung aking continuation of my homily.
Tumayo tayo para sa panalangin ng bayan.